O eto nga ang sambayan ng Pilipino ngayon. Dahil doon sa press conference na yon, naghuhumiyaw. Ano ba to? Meron tayong isang vice-presidente na hindi fit sa kanyang trabaho. At meron pong isang dating senador ang sumigaw din dyan na hindi fit sa kanyang trabaho ang ating vice-presidente. Wala pong iba kung hindi si... I need a definitive... Ayan po, si Senator Trillanes. Alam niyo po mga kababayan, eto yun dito nagpa-interview si Willie Revillame, mga kababayan. Dito po sa show nila Gretchen Ho. Dito nga po natin napag-alaman na si Willie ay walang plataforma. Hihintayin munang manalo bago magkaroon ng plataforma, mga kababayan. Okay? Ito din po yung show na yun, mga bossing. Dito natin nalaman na, hintayin ko munang manalo ko bago ko isipin kung ano ang gagawin ko. Mga kababayan, ang isang kumakandidato po, umpisa pa lang ng eleksyon o iniisip mo pa lang, mga bossing, na tumakbo ka, alam mo na kung ano gagawin mo. Kaya ka nga tumakbo kasi may purpose ka Pero kay Willie, saka na yun. Hintayin mo nang manalo. Ito po ang kapanayam nila, mga kababayan, ngayon is si dating Senador Antonio Trillanes na sinasabi hindi fit ang vice-presidente sa kanyang trabaho. Game. Ka po by VP Sara. A few weeks ago, she held a press conference wherein she said that you, Senator Risa Ontiveros, and Congresswoman Franz Castro have one handler. That there's one person is orchestrating all these attacks against her. And that, there's been an impeachment plan daw since last year. What's your reaction to that? Alam nyo, ayan mga kababayan, kung hindi po tayo nagkakamali, si dating Senador Trillanes po, yung nangunguna sa pagpapa-impeach po kay Vice Presidente. Mamaya pag-uusapan natin, sa kalagitnaan nitong live stream natin, yun pong naging press conference ng ating Vice Presidente. Sinabi niya, she has a video. Sabi ko nga, labas mo. Here's the problem with the media na hindi nyo sinisingil. Ma'am, asan na yung sinabi mo? Diba? She promised to, I will show you the evidence. That's a lie. Misdirection yan. She's always doing that. Magsasabi siya ng parang totoo, may ite-threaten siya. But she always comes up short. She never follows through. Wala yun. It's para lang sa kanilang mga influence. Panggoyo lang. Para lang maibsan yung mga kinakaharap niyang mga tanong. Meron akong ganitong video, ganito, ganyan, ganyan. So dapat sa mga susunod na mga panahon na ma-interview ulit nila ang Vice Presidente, Madam, tama nga naman si Senator Trillanes. Nasaan po yung video? Pakilabas po. So, Sen, I need a definitive answer. Do you have a handler or not? None. I never had one. Kilala naman yung track record namin. Ewan ko po mga bossing, kung bakit nasabi na si Trillanes, may handler yan. Si Risa Ontiveros, may handler yan para daw po sirain yung mga Duterte. Simula pa lang po, mga kababayan, umpisa pa lang po. Tumatakbo pa lang po bilang pagkapangulo ang dating presidente, mga kababayan. Ito na po ang unang-unang bumabati ko sa kanya. Kung iniisip po nila, mga bossing, na si Senator Antonio Trillanes, na dating senador po, hinahawakan ni Pangulong Bongbong Marcos. Parang nagkakamali ho yata sila. Talagang dating-dati pa, bumabatikos na to Kaya nga po merong mga video, merong mga interpellation siya na ngayon po nagkakatotoo. Di ho ba? Ngayon po nagkakatotoo, mga kababayan, yung mga 8 taon, 9 na taon na sinasabi ni Senator Trillanes. Meron kami pinursue na investigation. We see it through until the end, di ba? And kahit wala na ako sa posisyon, I'm still pursuing that. And ngayon, I'm running after her. Ngayon yung impeachment, palagay ko, those politically aware
na mga Pilipino, alam na unfit siya to hold public office. Alam niyo po mga kababayan, kaya nga sabi ko yung kung sino man yung nagpumilit kay Inday Sara Duterte na magpa-press con, naku, ikaw ang may kasalanan na to. Kasi nalaman at narinig ng sambayan ng Pilipino, naku, mukhang hindi talaga kaya at mukhang hindi talaga fit ang vice-presidente. Madami tayong na doon mga bossing, kaya nga yung iba, ayan, sabi ni Ngonbeg, sabi ni Ngonbeg, doon sa Mandaluyong, dalhin si Sara sa mental. Marami po mga kababayan nagsasabi na parang may tama na sa utak ang ating vice-presidente. Ako po mga bossing, na-realize ko habang pinapanood ko po ang ating vice-presidente, tipo bang parang depressed na ang vice. Hindi na ho niya alam kung ano sinasabi mga kababayan. Ang tanging pumapalakpak na lang po yung mga DDS. Hindi ko po alam kung bakit. Hindi ko po maintindihan. Kung ako po, mga bossing, isa sa DDS, at sumusuporta sa mga Duterte, tingin ko, ang masasabi ko, naku, dapat hindi nyo pinagpapapreskon ang ating vice-presidente. Kasi naliligwak tayong lahat Kasi lalo tayong napagtatawanan ng sambayan ng Pilipino. Di ba? Sabi ni Frozen Soul, gusto ko yung part na yan ni Sentry. Not only the vice presidency, but any public office. I think may problema ito psychologically. But more than that, nakita natin, may history of corruption. Ayun na nga yung sinasabi niya. I think may problema ito psychologically. At kung babalikan nyo po, mga bossing, yung mga naka-live kaninang umaga, habang ang vice-presidente ay nagsasalita po. Halos yun po ang komento ng sambayan ng Pilipino. Parang may problema sa pag-iisip ang vice-presidente. Ako, ang talagang napansin ko sa kanya stress. Stress ang vice-presidente. Yung tipo bang sasalita-salita ka tapos wala na yung sinasabi mo, hindi mo na alam. Para ka nang lumulutang, Nako, yung mga DDS, sabi kayo ng sabi, nalutang si dating vice-presidente Leni Robredo, tapos tingnan nyo nga yung press conference ng vice-presidente ngayon. Lutang pa sa lutang. Di ba? At napagkakamalan pa na may tama sa ulo. Di ba? And abuse of power. Grabe yun. But impeachment is a very high bar to cross, to reach. The grounds that you said last time we spoke to you, you've documented 25 articles of impeachment. Sabi ni Fadbi, mas malala pala. Oo nga ho, nandoon yung, vice-presidente ka. Vice-presidente ka. Daydream ka. Nandoon ako na parang gusto kong gilitan sa leeg tapos putulin yung vice-presidente natin, mga kababayan. Tuloy nga natin. Diyos ko po, Lord. All of them are hard to prove. Graft is hard to prove. Abuse of public trust is hard to prove. How confident are you that this will result in something tangible? Okay. Saglit lang Yung mga tumatakbo, lalo na, Tina B, sabihan mo na si Philip Salvador. Philip Salvador, kung ikaw ay magpapa-interview na ang akala mo ikapapanalo mo, Kung ikaw ay magpapa-interview, iwasan mo itong iwasan mo itong channel na ito o itong palabas na ito. Bakit ho, mga kababayan, iiwasan ni Philip Salvador? Kung si Willie Rebillame, ligwak Ganyan po kalalalim yung mga tanungan diyan sa interview na yan. Okay, Philip Salvador, iiwasan mo to baka magaya ka kay Willie Rebillame. Malalalim yung mga itinanong. Ayun, naawat na po. Binibigla nyo naman ako Problema ko muna kung paano ako manalo. Remember that the impeachment is an exemption to the Bank Secrecy Law. Kagaya nung when we conducted an impeachment trial against former Chief Justice Corona, hindi talaga makita yon, Pero
because of the impeachment, we were able to get the bank executives. Lumabas talaga yon. In the case of Sara Duterte, alam niyo po, isa pa po mga kababayan, no? Na-realize ko, no? Press con, di ba? Naka-live ako noon eh. Habang may nagsabi, Boss Mark, hindi ka manonood nung press con ni VP Sara. Sabi ko, meron ba? Sige, mamaya papanoorin ko. Di ba? Press con. So, expect ko na, mga kababayan, habang nagbablog ako, iniisip ko na sasagutin niya na yung mga katanungan, mga confidential fund, etc., etc. Yung mga dapat malaman ng sambayan ng Pilipino. Aba, para po tayong nag-storytelling doon Kala ko nga nanonood ako nung isang storytelling na yung merong marahas, madugo, na tegihan. Biruin mo, yun nga, nasabi ng Vice Presidente, ini-imagine ko, doon katabi ako, hinihingi ng bata yung relos ng Presidente, ang sagot niya, why? Why should I give you? Alam niyo po mga kababayan, kung kayo po nanonood doon, kung kayo po nanonood doon mga kababayan, at narinig niyo yun, syempre, alam niyo po yung tipo bang, sige nga, sabihin mo sa akin kung ano ang dahilan kung bakit ko ibibigay sa iyo itong Rolex na ito. O, kapag maganda yung dahilan, iaabot, ibibigay. Pero si Inday Sara, iba daw po. No? Gigilitan ko. Parang gusto kong gilitan. Alam mo ba, yung bata na yan, hindi natutulog. Sabi ko, parang yung mga sinasabi ni VP Sara, siya yung hindi natutulog. Lutang na lutang ho no? Hindi natutulog para pag-asa ng bayan. Tapos lumayo na po ng lumayo. Mga bossing. Alam niyo po kung nakinig tayo kay dating Senador Trillanes na hindi fit si VP Sara sa kanyang posisyon. Malamang po wala tayong kinakaharap na ganito. Malamang po West Philippine Sea. Malamang kung iba ang Vice Presidente natin, nakatuwang po kay Pangulong Bongbong Marcos yan.